Araw-araw, nakikita natin sila, di ba? Yung mga bubuyog, palipad-lipad sa mga bulaklak, sobrang sipag. Pero teka, naisip nyo na ba kung saan nga ba talaga sila nanggaling? Tara, pakinggan natin ang kanilang kwento, isang klasikong alamat na magpapaliwanag ng lahat. So yun nga, saan nga ba nagmula ang kauna-unahang bubuyog? Yan yung tanong na nasa sentro ng ating kwento ngayon. At ang sagot, well, mahahanap natin yan sa isang alamat tungkol sa katamaran, kasakiman, at isang mahiwagang pagbabago na may dalang aral na hinding-hindi natin malilimutan. Okay, para masimulan ng lahat, maglakbay muna tayo sa isang napakagandang lugar. Isipin niyo to, Baryo Bulaklakin. Sa pangalan pa lang, alam mo na, isang nayon na halos walang katapusan ng mga bulaklak. Iba't ibang kulay at yung hangin, laging matamis. At dito sa paraisong ito, dito natin makikilala si Berto, ang bida ng ating kwento. Pero sa baryo na to na puno ng masisipag na tao, si Berto, iba siya. Habang lahat ng kapitbahay niya ay pawisan sa pagtatrabaho, si Berto, ayon, napaka-chill lang, nakahiga sa ilalim ng puno parang naghihintay lang na may mahulog na biyaya mula sa langit. Ang problema, may isang bagay na gustong-gusto ni Berto at ito ay ang pulot-pukyutan. Kaso, dahil sa sobrang katamaran niya, syempre, naubos ang lahat ng kabuhayan niya. Kaya imbes na magtrabaho, anong ginawa niya? Pinili niya yung shortcut, yung madaling paraan. Nagsimula siyang magnakaw ng pulot na pinaghirapan ng iba. At isang araw niyan, habang si Berto ay mag-isang ninanamnam yung pulot na ninakaw niya, biglang may kumatok sa dampa niya. Isang matandang babae. At sa itsura pa lang, alam mong pagod na pagod siya at gutom na gutom. Sobrang hina ng boses niya. Halos pabulong na nga. Sabi niya, "Anak, pwede bang makahingi ng kaunting pagkain? Kahit isang patak lang ng pulot." Isipin niyo yun, hindi siya humihingi ng marami. Kaunting-kaunti lang para maibsan yung gutom. Napakasimpleng hiling, di ba? Pero anong isinagot ni Berto? Imbes na awa, galit at kasakiman, sinigawan niya yung matanda. "Umalis ka rito, akin lang to, pinaghirapan ko to." Grabe no? Nagsinungaling pa siya. Ipinagdamot niya yung isang bagay na hindi naman talaga niya pinaghirapan. Dito talaga natin nakita yung tunay niyang kulay. At sa eksaktong sandaling yon, sa pagtanggi ni Berto, may nangyaring hindi kapani-paniwala. Biglang nagliwanag ang buong dampa at yung kaawa-awang matanda nagsimulang magbago sa mismong harap niya. Dito na niya naintindihan, hindi pala ito isang ordinaryong pulubi. Ang matanda ay isa palang diwata ng kalikasan. Sa mga kwentong bayan natin, ang diwata siya yung makapangyarihang tagabantay ng kalikasan. At sa araw na iyon, nasaksihan niya mismo ang kasakiman at kasinungalingan ni Berto. At heto na ang hatol ng diwata. At alam nyo, saktong-sakto yung parusa sa kasalanan niya. Dahil gusto niya ng pulot pero ayaw niyang pagtrabahuhan, gagawin siyang isang nilalang na, well, wala nang ibang gagawin, kundi magtrabaho sa pulot ng walang tigil. At sa isang iglap lang, nagkatotoo ang sumpa. Yung katawan ni Berto biglang lumiit ng lumiit. Pagkatapos, may tumubong manipis na pakpak sa likod niya. Yung balat niya naging kulay dilaw at itim. At yung boses niya nawala at naging isang mahinang ugong na lang. Si Berto ay naging isang ganap na bubuyog. At yan ang simula ng lahat. Iyon ang pagsilang ng kauna-unahang bubuyog. Yung dating sobrang tamad na si Berto, siya na ngayon yung nilalang na walang ginawa kundi lumipad mula sa isang bulaklak papunta sa isa pa, nagtatrabaho ng walang kapaguran. At ang pinaka-importante, hindi na para sa sarili lang, kundi para makalikha ng pulot na pagsasaluhan ng lahat. At dito na pumapasok yung aral ng alamat na to na napakalinaw. Ang tunay na tamis sa buhay, hindi yan nakukuha sa katamaran o sa pagsasamantala. Nakukuha ito sa sarili nating pawis, sa sarili nating pagsisikap, at syempre sa ating kakayahang maging bukas palad sa iba. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko kayo ng tanong na to. Sa panahon nating ngayon na sobrang bilis ng lahat, paano kaya hinahamon ng kwento ng unang bubuyog ang pananaw natin sa trabaho, sa tagumpay at sa pagtulong sa ating komunidad? Isang bagay na sulit pagnilayan, di ba?